tumitingin sa nakaraan bilang salamin sa kasalukuyan sa ating segment na May Saysay Siya! Ano ang naganap sa ating kasaysayan? Balikan natin. May Saysay Siya sa Remoto Control sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Ayan, March 13 sa aspetong edukasyon. Tamang-tama, magsasabay na tayo sa TV tsaka sa radyo. March 13 sa aspetong edukasyon, o tamang-tama, magandang gabi po, Remote Control, Now on Television, Aksyon TV, Channel 41, si Dano Remoto po. Nasa unang segment na po tayo na May Saysay Siya. We're talking about education. Noong 1889, ipinanganak sa Pagsanhan, Laguna, si Leandro Fernandez. Si Leandro Fernandez ay kilalang historiador at guro. At sino ang kanyang malaging estudyante? Bonggang-bongga. Ang dalawang higante ng kasaysayan sa Pilipinas na sila Teodoro Agoncillo at Gregorio Zaide ay mga estudyante ni Leandro Fernandez. Si Gregorio Zaide, kilala sa mga libro niya na well-researched. Maganda po ang pagka-research ng mga libro niya. Kaya lang po ang medyo dito, maganda ang pagka-research pero medyo boring po kasi recitation ito ng mga facts, ng mga events, ng mga winners, ng mga victors, ng mga panalo sa gera. So medyo boringa po siya. Pero nang dumating si Teodoro Agoncillo isa ring makata at isang writer ng short story. So in short, meron siyang kaalaman at imahinasyon sa pagsusulat, sa narration o pagkukwento, at nilagay niya ito sa paggawa ng mga libro niya ng kasaysayan. Foremost of them is yung textbook na History of the Filipino People. Si Professor Agoncillo, in-interview ko yan sa aking unang trabaho noong 1983 for Archipelago Magazine, published by the Bureau of National and Foreign Information, BNFI. Sabi ng asawa niya, ay iho, pwede mo na siya kausapin ng 30 minutes kasi busy si Professor Agoncillo. Binabantayan kong oras niya so he can write his books. Gid. In-interview ko, 3 oras, hindi pa kami tapos. Tuwang-tuwa si Professor Agoncillo sa akin. Pinakita pa niya yung kwarto niya, nakabind yung mga lumang magazines. Ito yung first drafts na mga libro niya, handwritten lahat. Kapatid, kaya mo yan. And then, he showed me his library. He showed me yung kanyang study where he wrote, kasi patay na siya ngayon, his books. Napaka-organized. Sabi, ako hindi ako nag-PhD, hindi ako professor na full professor sa UP. Nag-retire ako, hindi ako humingi ng kwarto sa UP. Dito ako sa aking bahay sa Quezon Avenue nagsulat ng maraming libro. So pasalamat tayo sa guro nila na si Leandro Fernandez na nagkaroon ng magagaling na estudyanteng Professor Teodoro Agoncillo at Gregorio Zaide, whose history books ginagamit pa rin po hanggang ngayon. Walang kupas. Lalong-lalo na for me, si Professor Teodoro Agoncillo. Let's go to, yung bukas po, silipin na rin natin. March 14, 1877, nagtapos po ng Bachelor of Arts ang ating national hero with honors, Bachelor of Arts with honors si Dr. Jose Rizal sa Ateneo Municipal, Pero, akala ng genius si Rizal. Of course, he was a genius, pero marami ho silang may honor. Sabi, 4 ata silang sobresaliente noon, Ito ang kanyang mga grades, ito ang kanyang mga kurso, Yung kanyang mga subjects ay Christian Doctrine, hindi naman yung pinakinggan, Diba? Napaka-erehe niyan. Sacred History, Latin, Spanish, Greek, French, English. Bantare ng curriculum, Foreign languages talaga. Universal History. Ang Universal History wala pang Asian History, puro Europeo. At wala pang American History kasi noong 19th century, 19 na siglo, ang Amerika pa hindi pa yan, hisimula pa lang yung maging progresibo. Puno pa lang yan ng mga American Indian na hinahabol ng mga buffalo. Di ba yung American Indian, takbo siya ng takbo, nasa likod niya na yung buffalo, gusto na siyang suwagin ng ganyan, Yan po ang Amerika noong 19th century. Ano pa ibang subjects ni Rizal sa college? Spanish History, Latin Literature, Mga Latin, hindi ito Latin America, mga Latin po ito, Rhetoric and Poetics, The art of poetry. Rhetoric, yung paano magbuo ng mga salita sa pamagitan pangungusap o sa speech. Social ethics, algebra, trigonometry, geometry, psychology, logic, geometry, logic, at filosofiya. Sa mabigat ang curriculum ni Jose Rizal sa Ateneo Municipal de Manila noong 1877 when he graduated with honors, sobresaliente, pero hindi lang po siya.
Ang sabi nga nila, dumating na po ang mukha ni Jose Rizal. Better late than later, di ba? Okay, March 14, 1901, sumuko si General Mariano Trias sa mga Amerikano sa Santa Cruz de Malabon, Cavite. Emphasize po natin na hindi po si General Mariano Trias ang huling sumuko noong 1901. Mas lalo pa hong nahuli sila ang mga tinatawag na bandido na si General Macario Sakay and Company. Yung tinawag na bandido dahil hindi sila sumuko sa mga Amerikano, di ba? Kanina in-interview ako nung excuse me ha, National Geographic lang naman na based in Los Angeles. Nagpadala ng Philippine team para interviewin ako about of all things basketball. Kasi may libro si Rafe Bartholomew, Pacific Rims, about basketball in the Philippines. In-interview ako ni Rafe na isang Fulbright scholar where he wrote our engaging book about librong maganda at magaling pagkasulat, bestseller, no? Pacific Rims. Meron ngayon siyang television edition, 2-part series about Philippine basketball, at ako isang resource person. Saan mo kayo nakakita na sa remote control resource person sa basketball? Pero maganda ang mga tanong kasi nakaangkla po siya sa basketball. Kasaysayan naman tayo ngayon. Basketball bilang salamin, no, ng aspiration o pangarap ng Pilipino na labas sa kanyang kahirapan, no? Meron tayong basketball, mga batang mahirap nagiging player, meron tayong Manny Pacquiao sa boxing, mga Venus Ra sa beauty contest. Sabi ko, ito yung mga way out of poverty kasi wala naman talaga malaking tulong ang pamahalaan hanggang ngayon. Beauty contest, boxing games, boxing matches, and basketball games, no? Yan po yung tatlong fast track, no, sa mga Pilipino. 1930, pagkatapos ng halos 32 taon, ito ang huling araw ng publication ng Manila Times na pagmamayari ng mga Amerikano, 1930. Tapos nagbukas po uli siya later under the Roses family. Noong 1990s po, nagtrabaho rin ako sa Manila Times. Pinasara naman niya noong 1998 dahil nag-front page kami na inakusahan ng isa naming artikulo na si di umano, si dating Pangulong Erap ay mayroong interes sa IMSA Argentinian bill na financial interest. Nako, na-demanda po kami. Nawalan kami ng trabaho. So kasama po ng almost, ilan ba kami nun? 800 Manila Times employees, staff, editors, nawalan po kami ng trabaho. So buti lang, teacher pa rin ako noon, no? Umuwi ako sa nanay ko kasi wala nang pambayad ng kondo. 1947, pinirma ni American Ambassador Paul V. McNutt at President Manuel Rojas ang Military Base Agreement sa Malacanang. Ito po controversial kasi after the war, wala naman talaga tayong pera. Ang Maynila ang pangalawang pinaka-devastated, sira-sirang lungsod sa buong mundo after Warsaw in Poland. Ang Manila po talagang wasak-wasak yan. More than 40 buildings, 2 lang po ang natira, no? Isa na po dyan ang San Agustin Church. Sa flat po ang Manila, hirap na hirap ang Pilipino. 1 million Filipinos killed at namatay. Sabi ng Amerikano, tutulungan namin kayo, no? May meron tayong military aid for you, pero may kapalit ito, military base agreement na nagbigay ng 22 military, naval at air bases sa Pilipinas mula sa US para daw ipagtanggol ng Amerika ang Pilipinas. So, nangyari naman sa bases, di ho ba? Sex work, naging recreation area tayo ng mga Amerikano sa Saigon, na rin ang nuclear allegedly di umano nuclear warheads na nakaimbak po dyan, ano? In short, hindi na po tayo ay pinagtanggol. Tayo po ay naging warehouse at whorehouse, no? Parang lugar po ng Red House po, no? Naging recreation area, R&R ng mga Amerikano, kaya wag nang papayagan yan na yung VFA na yan, hanggang balikatan na lang yan, no? Na for climate change adaptation and disaster risk reduction, no? Na ang ating main proponent nga sa Senado ay si Loren Legarda, na pero ngayon ay humahabol ang candidate for senator in 2013, si Juan Miguel Zubiri. May advertisement siya kahapon sa show ko na thank you Miguel, namili ka pa ng advertisan sa akin. Tama yung ginawa mo, iho. Mag-advertise ka uli sa remote control. Dahil pag tinuloy yan, you will have the power. Tamang-tama. Sa ating Super Sounds 1 OPM singers, Randy Santiago, Gino Padilla, Juan Miguel Salvador, OST Ninja Kids 1986 song requested by Jonathan Aquino. O ayan ha, Jonathan Aquino, ito na request mo from Manila. You've got the power.
Super Sounds 1. Super Sound sa remote control sa Radyo 5 92.3 News FM at Aksyon TV.